ikaw po siyaw sa day, Diyos na pinagmumulan ng lahat ng mga biyaya at pagpapala na patuloy po namin tinatamasa sa aming po pang araw-araw na buhay. Minsan pa po, Panginoon, narito po kami na handa po na makinig po ng banal na salita. Kaya Lord, dalahan ko po na kayo po maghari sa bawat isa po sa amin, kayo po maghari sa apat na sulok ng dakot ito, na ganun po, Panginoon, lahat ng mga mensahe na nais niyo po na iparating po sa amin sa gabi ito po ay tumingo po sa aming mga puso't isipan at aming pong itong maisa sa buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang iyong pong banal na salita, mangyari po ang iyong banal na kalooban, mangyari po, Panginoon, anong po nais na aming pong marinig, ay dapat namin marinig. Anong man ang dapat namin matutunan, ay dapat po namin ito matutunan. Lord, pagpalain niyo po iyong Aba, sa ilang po po umaasang Panginoon, sa grasya na iyong pagkaloob po sa akin. Lord, lahat ng ito ay aking isang dalangin sa pangalan po ng iyong anak na sa Jesus, with the intercession of our Blessed Mother, Mary ever Virgin, all the angels and saints. Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Puri natin ang Amen. yak yun. Amen. Ito mga kapatid, yananyahan ko po kayo, nabuksan po ang ating Biblia. Ayon po sa Sunday Gospel, sa sulat ni San Juan or St. John, chapter 21, verse 1 to 19. John, chapter 1, chapter 21, verse 1 to 19. Kita niyo na po. Ang Ebanghelyo ng Panginoon ay nasulat ni San Juan. Ako sa iyo, Panginoon. Pagkatapos nito, muli nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathanael na taga Cana at sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawang pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," sabi nila. Pumalis nga sila at sumakay sa isang bangka, magdamag silang ng isda. Subalit, wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya ay hindi nila nakilala. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," sagot nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat. Nang tinahin nila ito, ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumaong sa pampang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga 90 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa baga at ilang tinapay. "Magdala kayo rito at ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 ang lahat ng nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoon karami ang mga isda. "Halikayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako na higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon. Alam ninyo, mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga
mga tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? Sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyo, mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Pagkatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dalhin ka sa lugar na di mo gusto. Sinabi niya ito upang ipaliwanag kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya pararanalan ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Mga kapatid ko, sa pananampalataya, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sabihin mo sa katabi mo, kay ng Diyos. Kay buti ng Diyos. Amen. Kaya sabihin mo, kaya kapatid, Kaya kapatid, alalahanin mo, alalahanin mo, anak ka ng Diyos. anak ka ng Diyos. Amen. Kaya ang tanong, anak ka ng Diyos, o ano ang karakter ngayon ka? Amen. Kaya sabihin mo, kapatid, sure na sure ako, Sure na sure ako, mahal ka ng Diyos. mahal ka ng Diyos. Tanungin mo, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Ano sagot? Amen. Sabihin mo, dahil amin ang sagot mo, Dahil amin ang sagot mo, malaya kang umupo. kaya na tayo pumupo. So, sa pinagparang gabi po sa ating lahat, mga anak ng Diyos, kamusta naman ba kayo? Amen. Amen. Lady, so dito po, mga kapatid, sa ating po binasang Ebanghelyo, ay pinamagatan po ito ang pagkakakilanlan ng Panginoong Jesus. Ang pagkakakilanlan ng Panginoong Jesus. Or in English, the identity of the Lord Jesus. The identity of the Lord Jesus. So dito po sa ating binasa, mga kapatid sa Ebanghelyo, ito nga po yung gumawa po ang Panginoon ng himala sa mga alagad niya. At ito po yung sinigaw ng alagad na minamahal ni Jesus na si Juan. Ang sabi niya, ang Panginoon yun. Narinig po ba ninyo yun? Amen. Amen. So, kung patuloy po natin babasahin po yan, dito po sa verse 12, wala na pong nagnahas na magtanong kung sino siya. Kasi alam nila sa pamamagitan ng kanyang mga gawa na siya ang Panginoon. Siya ang Panginoon mismo. Amen po? Amen. So mayroon pong puntos na ating pong pagbinilayan about the identity of the Lord Jesus. Ready na po kayo? Amen. Patulang yata yung ready. So una po, the identity of the Lord Jesus, number 1 po ay the all-knowing. Amen? The one who knows everything. Amen? Amen. Ang nakakaalam ng lahat. Kayo ba'y alam na pa ninyo ang lahat? Hindi. Hindi. Kapag alam mo na ang lahat, mag-isip-isip ka na. Baka pusis ka. Diba? Mga demonyo kasi, nakakahulas sila eh. Diba? Alam nila, no? Kasi wala pagkabata mo, kilala ka nila. Pero itong Panginoon, ay kapag ordinary lang tayong tao,
po natin alam ang lahat. Amen. Amen. Po. Pero ang Diyos, alam niya Ang lahat. Saka, God is omniscience. All-knowing, past, present, and future. Amen po. Amen. Dito po sa ating pinasang Ebanghelyo, ito po yung mga alagad, dito po sa first verse hanggang sa 3, itong mga alagad ay sila po ay bumalik sa pangingisda. Amen. At nakita po natin dito na bigla na lang ang Panginoon na nagpakita sa kanila. Wala namang uso ba ng telefon, nasaan na kayo? Pupunta ako dyan. Bigla na lang, Panginoon nag-appear sa kanila. Alam ng Panginoon, itong mga alagad ay hindi tumupad sa kanilang pagkahirap. Amen? Amen. Imbes na maghayo sila, bumalik sa pangingisda. So, alam ng Panginoon kung ano ang kanilang ginagawa. Amen po? Amen. At ganun din po sa atin, no? Alam ng Panginoon kung ano ang ating mga ginagawa. Sa kanilang mga alagad, hindi po sila naghayo. Hindi po sila naghayo. Di ba dapat magkano sila, maghayo sila. Di ba? Kaya alam ng Panginoon, ito talaga yung mga alagad ko. Sinabi ko na nga, umayo kayo. Di ba? At ipangaral niyo sa lahat ng bansa, ang mabuting balita. Bakit naman ngayon? Tapos na, kinuha ko na sila sa panghuli ng isda. Sabi ko, manghuli na kayo ng tao. Namatali ko si Pedro, parang nawala sa kanya yata yung sinabi ng Panginoon, yung tinawag siya, na gawin lang mga lakayan ng tao. Hindi na isda. Pero bumalik sa pangingisda. Amen po? Amen. Pero wala silang ligtas sa Panginoon. Kasi alam na ng Panginoon ang lahat ng kanilang mga kilos. Amen po? Sabi nga po sa awit, 139 verse 3, sabi nga ito, ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Amen? Amen. So dito po, wala tayong kawala. Dito po sa verse 7, natin po binasang Ebanghelyo, ay tingnan po natin sa verse 7. Sabi po dito, sa verse 7, sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Amen po. Amen. Dito talaga, na yung nagmamahal pala sa Diyos, alam niya agad yung pagkakilala ng Panginoon. Di ba? Samantala, dapat si Pedro, siya ang nangunguna, pero yung nagmamahal pa, no, ng alagad, ang nagsabi kay Pedro, ang Panginoon yun. Yung nagbulat si Pedro, inakawan pa naman. Biglang nagsuot ng damit, di ba? Na nahiya, kasi Panginoon na pala yun, kaharap kita, hindi nila nakilala. Amen. Pero, kabaliktaran, tayong lahat, kilalang kilala ng Diyos. Amen. 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 So dito po, sa confession ko ni Pedro, dito po sa verse 15 hanggang 17, ito po yung sinabi ni Pedro, paulit-ulit ko siya tinatanong ng Panginoon. Simon, anak ni Juan, inibig mo ba ako? So 3 beses tinanong ng Panginoon itong si Pedro. At ang sagot palagi ni Pedro, yung Panginoon, alam ko ninyo. Diba 3 beses? At sa 3 beses na sinabi ni Pedro, sabi ni Pedro, Panginoon, alam ko ninyo ang lahat ng bagay. Diba? So, dito makikita po natin na itong ang sinabi ni Pedro, nagpapatunay talaga na kilalang nila ang Panginoon, na ang Panginoon walang lingid sa Kanya. Amen po? Amen. At dito po, karugtong po dito sa verse 18 hanggang 19, ito po yung sinabi din ng Panginoon kay Simon Pedro na nung bata ka pa, ikaw ang nagbibigay sa sarili mo. Pero pag tanda mo, iba na ang magbibigay sa iyo. Iunat mo yung mga kamay at iba ang magbibigay sa iyo at dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. At ano pong ibig sabihin noon? Pinapahiwatig sa kanya ng Panginoon kung paano siya mamamatay. Amen? Amen. So alam na ng Panginoon ang ikakamatay ni Pedro.
sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Alam din ng Panginoon Alam din ng Panginoon kung kailan ka mamatay. kung kailan ka mamamatay. Di ba? Yung buhay natin ay alam na ng Panginoon kung hanggang kailan lang ang bibigay niya sa ating buhay. Amen? Ito nga si Pedro, di ba? Alam niya kung paano ba siya mamamatay. No? Iunat niya ang kanyang mga kamay. Di ba? Ay totoo naman, inunat ni Pedro ang kanyang kamay kasi po siya ay ipinako sa krus. At hindi lang yun, pinako siya na pati warik. Diba? Kasi sabi ni Pedro, hindi ako karapat-dapat na may tulad lamang ng Panginoong Isos. Ako'y makasalanan. Kaya dapat sa akin, mas sigit pa. Kaya gusto niya pinako, ngunit pati warik. Amen? Handa na ba kayo? Amen. Handa na ba kayo malaman? Kailangan yung mamatay. Diyos lang nangangalam. Diba Amen. po? So, sabi nga po sa awit 139 verse 6, sabi po dito ni Psalmist David, sabi niya, nagtataka ang sarili, alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Amen? So, ang karunungan ng Panginoon ay lagpas pa lagpas sa lahat ng bagay. Amen? Hindi natin matungkat ang kanyang karunungan. Amen po? Amen. Yun po yung una, the identity of Jesus, of the Lord Jesus, ay the all-knowing or the one knows everything. Ang nakakaalam ng lahat. At ang pangalawa, the identity of the Lord Jesus ay the great provider. The great provider, ang dakilang tagapagkaloob. Amen po? Amen. So dito po sa ating binasang Ebanghelyo, na ito po ang lambat, pagdamag po sila na nangisda, wala po silang nahuli. Amen po? Amen. Kaya nung inutos ng Panginoon, na ihulog po ninyo ang inyong malambat sa bandang kanan at makakahuli kayo. At nangyari, hindi na nila mahina ang lambat kasi punong-puno ng malalaking isda. Ilan yung isla? Ang isla? 153. Nasa po yung tatlo. Biruin mo? Inihaw yung tatlo. At basta niya kinuha. Sumisip siguro si sister, kinuha nila. Ang isda. 153 na lang daw. Ano nangyari yun? Di ba? At ito pa po nakapagtataka kasi magdamag po sila pumalaot. Ha? Di ba po? Pero wala po silang nahuli. Ngunit nung sinabi ng Panginoon, ihulog ninyo ang lambat. Di ba? Nakahuli na sila. Di ba? Punong-puno pa yung lambat. Di ba? 153 na isda. Malalaki. Di ba? Kaya hindi nila mahina, di ba? Hindi nila mahina ang lambat. How come na nangyari yun? Ha? Dapat, kapag ikaw ay mangingisda, dapat sa gabi ka mangingisda. Di ba po? Kasi kapag sa araw, may ilang yung isda, magiging kakagad, tatakbo yun. Di ba po? Kaya dapat, yung mangingisda, kung mapalaot sila, kung talagang madilim na madilim. Amen. Mahilig ba kayo sa dilim? Madilim na madilim. Samantala ito, nag-uumaga na. Kung sinabi ng Panginoon, ihulog ninyo ang inyong lambat. At sabi po doon, ay nasaan na? Nasa siyang metro lamang mula sa Pampa. Gaano pa kalayo yung siyang metro? Di ba yung isang metro parang ganito po, di ba? Isang metro, ganito. Bilangin po ninyo yan. Siyang metro. Di ba? Tapos, nakauli sila. Punong-puno ang lambat. Di ba po? So, nagpapahiwatig po dito na ang Panginoon Diyos ang nag-provide. Amen. Amen? Wala pong duda. Amen? Sa umagang yun, malinaw na, di ba?
maliwanag na, tapos makakahuli kayo ng ganung karaming isda. Di ba po? Amen. Dahil ang ating Panginoong Isos ay mayaman. Amen? Kaya gusto ba niyo yumaman? Amen. Yan tayo gusto natin talaga yumaman. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, kung gusto mo yumaman, Gusto mo yumaman? maglingkod ka sa Diyos. Maglingkod ka sa Diyos. Amen? Amen. So ano ba sinabi sa Philippians chapter 4 verse 19? Sabi ko dito, but my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Amen. Amen. Masagana pala ang biyaya ang meron ng ating Panginoon. Di ba? So, ibibigay niya, siya ang magsusupply ng lahat ng ating pangangailangan dahil siya ay napakayaman. Lamang, dapat ay sumunod po tayo sa kanyang anak. Amen po? Amen. At po yun. Sigurado na itong mga alagad, sigurado sila ay nagutok kasi magdamag po sila ng isda. Di ba po? Diba? At isa pa, sa verse 9, nakita po nila may nakahanda ng isda na iniihaw. Di ba? At saka may tinapay pa. Di ba po? So, parang lahat ng iyon, parang may-ready na ng Panginoon para sa kanila. Di ba? Amen po? Amen. Nasundan po ba ninyo ako? Amen. At sabi ng Panginoon, sabi po niya doon sa verse 13, basahin mo natin yung verse 13, no? Para punuan po natin. Sabi po dito sa verse 13, lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang kanyang ginawa sa isda. So dito po ay may kainan. Amen? Gusto niya ba ninyo kumain? Amen. Brother naman, isang ikaw na tayo ng gawain. Mga kainan tayo sa diba? Pero nakita mo natin dito, na talagang nakaready na lahat. Diba? Eh sabi ng Panginoon, magdala kayo rito, ilang isda. At ihaw natin, at nakain na tayo. Pag-almusal na tayo. Amen ba? Amen. So, ang ating Panginoong Isus, siya po nag-provide ng lahat ng ating mga pangailangan, physical man o spiritual. Naniniwala po ba kayo? Amen. Amen? So, siya po talaga sa kanya lahat na nanggagaling ang lahat ng mga biyaya na ating tinatanggap sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen po? Amen. At hindi lamang sa literal na pagkain, pati rin sa spiritual. Amen. Kaya kanina, yung pag-communion po natin ay nakakain po tayo sa spiritual na pagkain. Amen po? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya busog ka na. Kaya busog ka na. Busog na ba yan? Busog na ba kayo? Busog na tayo sa spiritual kasi natanggap na natin si Kristo. Amen. Amen po? Amen. Kaya ito po yung nakakalungkot. Kanina po ay blessed po ako doon sa may nakita po ako dito mga kapatiran na lalaki na galing po siya sa ibang sekta sa IEC. Alam ba ninyo ibig sabihin ng IEC? Incomplete. Incomplete. IEC, incomplete. Incomplete. Hindi siya ni Kristo, incomplete. Bakit po incomplete? Kasi puro lang sila, word, worship. Pero wala silang Eucharist. Amen po? Kaya kapag ikaw ay worship at wala kang kain, ano mangyari sa iyo? Gutom. Kapag 3 araw ka hindi kumakain, parang iba na yung pakiramdam mo, di ba? Parang mababaliw ka na, di ba? Bakit na pagtinti yung hangin sa ulo? Di ba? So, ito po yung mas napalad tayo. Kasi dito sa atin, nag-worship tayo, kumakain tayo ng literal o physical, at kumakain din po tayo ng spiritual. Amen. Amen? Ito po yung wala sa iba. Wala sa ibang sekta. Dito na po sa simbahang Katoliko.
Di ba? Amen. Amen po. Amen. Kasi kapag hindi po kumakain, ilang araw kaya itatagal natin, makasurvive po tayo, ilang araw kaya na tayo manatiling buhay kapag hindi po tayo kumakain. Sa palagay nyo kaya? Tanongin nyo kayo sa sarili nyo, kaya mo kaya? Isang linggo hindi kayo kakain? Siguro patay ka na nun pag isang linggo, di ba? Hindi ka na kumain, di ba? Patay ka na nun, di ba? Parang 4 na araw lang yata, patay ka na nun pag hindi ka kumakain, di ba? How much more? Kapag hindi ka kumakain ng katawan ng tugon ni Kristo, di ba? Ay di yung kaluluwa mo pala, malnourished. Malnourished. How much more kung yung katulad ng ibang sekta, ay wala ko silang Eucharistia. Ibig sabihin, patay na. Patay na ang kaluluwa. Di ba po? Ano mangyayari sa kaluluwa mo kung hindi ka kumakain? Di ba? Sabi ng Panginoon sa John chapter 6, di ba? Ang hindi kumakain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay walang buhay. Pero sabi niya, ang kumakain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Amen. At tuloy ko siyang bubuhayin sa huling araw. Amen. Amen. Kaya huwag po kayo magpapadala sa ibang sekta. Naku po, magumutom ang inyong kaluluwa. Maging malnourished. Di ba? Buhay ka pa, patay din ang kaluluwa mo. Di ba? Wala ka ng pagkakaiba sa hayop, o wala ka ng pagkakaiba sa sa mga bulaklak, sa mga pulong kahoy. Kasi mga pulong kahoy, mga hayop, meron din po silang kaluluwa. Pero natural lang ang kanilang kaluluwa. Tayo, supernatural, eternal. Diba? Kubalikan po natin sa Genesis, ang tao ay hiningahan ng Diyos at siya ay nagkaroon ng living soul. Amen? Kaya sabihin mo sa tabi mo, buhay ka pa ba? Buhay ka pa ba? Kasi kapag tayo ay may mortal sin, ibig sabihin, patay na ang kaluluwa natin. Amen? Amen. One mortal sin is enough na punta ka sa impyerno. Ano pag ibig sabihin ng mortal sin? Kapag ikaw ay may mortal sin, yung damit mo nung ikaw ay binigyan na puti-puti, hinubad mo. Amen? So wala kang damit. So kapag pupunta ka na sa langit, kapag wala kang balot sa katawan, hindi ka mabubuhay. Diba? Parang pag lumipad ka sa kalawakan, pag wala kang may tawag doon, special, diba? May tawag doon. Diba? Hindi ka makakalibad sa kalangitan. Diba? Masusupin ka doon. Hindi ka makahinga. Mamamatay ka. Amen? Kaya dapat suot-suot natin yung ating damit na puting-puti nung tayo ay bininyagan. Amen? Amen. Kapag may mga binyasin, ang ating suot na damit na puti na mamansahan. Amen? Amen. Kung ikaw ay namatay na mayroon kang mga binyasin, ikaw ay dadaan sa purgatorio. Bakit? Para litsunin. Bakit litsunin? Diba? Kasi pipupurify ka ng apoy. Diba? Kasi hindi ka makapasok sa langit kapag ikaw ay may mancha. Amen. Kasi hindi ka makapasok sa langit kapag ikaw ay may dumi. Kasi nung binigyan ka ng Diyos ng damit na puti, puting-puti, walang dungis. Amen. Amen. Pero itong usapan, kapag mortal sin, ibig sabihin, hinubad mo na talaga. Kanino mo binigay? Sa Diablo. Diba? Nakakalungkot. Ha? Nagmula ka sa Diyos, nagtapos ka sa demonyo. Diba? Nakakalungkot, diba? Sa Diyos ka nagsimula, nagtapos ka sa demonyo. Amen. Amen. So sa ating buhay, ang Panginoon, hindi po mahalaga sa Kanya yung ating simula, ang mahalaga sa Kanya ay ating paruroonan. Amen? So, kung bakit ang iyong nakaraan, at hindi po tinitingnan ng Panginoon yun, tinitingnan ng Panginoon kung paano ka magbago, paano ka mabuhay ng banal sa pang-araw-araw na buhay mo, na maging santo.
ang purpose natin? Maging santo. Amen. Amen? Yun po ang hindi po natin kakalimutan. Nabuhay tayo dito para magiging santo. Amen? Kaya huwag po tayo magpiling banal-banalan kasi maging mapupuntahan po natin, langit-langitan lang rin. Dapat, is right to be holy. Di ba? Kapag ikaw ay holy, tunay na langit ang iyong madadatnan. Amen. Amen. Kaya kapag napatawad ang iyong kasalanan, ay sabi ng mga santo, one mortal sin, kapag napatawad na sa confession, ay kapag hindi mo naparusahan ito sa lupa, ay paparusahan ka sa purgatorio. Hindi sa langit. Sa langit walang ng parusa. Sa purgatorio. Amen. Paparusahan ka sa purgatorio. Ang sabi ng mga santo, one mortal sin na napatawad sa confession ay equivalent to 7 years stay in purgatory. Nililitson, paikot-ikot, para matanggal lahat ng mga dumi sa katawan na kumakapit ng yung tawag po doon ay temporal punishment. Amen? Amen. So kapag napatawad na yung kasalanan, nag-confess ka palagi, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, nakaranas ka pa rin ng magsubok, huwag kang umaray. Huwag kang magdalo. Sabihin mo, Lord, I offer this to you. Diba? Lahat ng ito, Panginoon, ipinagkatiwala ko sa iyo. At akapin ko po ito. Diba? Magalang ka lang. Diba? Diba? Kasi dito sa lupa, kapag nakaramdam ka ng pagsubok sa buhay, kapag nasaktan ka, ay mamaya-maya, pwede kang tumawa. Diba? May problema ka ngayon. Diba? Maya-maya, makakalimutan mo saglit. At tumatawa ka naman. Nakikita-pagtawa ka sa mga kaibigan mo. Pero sa purgatorio, wala nang tawa-tawa. Diba? Mas inilitsog ka, walang tigil. Diba? Kaya masakit. No? Eh, huwag po natin hangarin. Na purgatorio, okay na ako. Diba? Amen po? Amen. Kaya huwag po kayo magtaka. Kapag nakapag-confess po kayo lagi, at palagi po kayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, nakaranas po kayo ng pagsubok, ibig sabihin, nagbabayad sa alaka. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, Kailangan mo magbayad sa alaka. bayan. Amen? Kaya dapat, kung ano problema na dumating sa atin dito sa mundo, matuwa tayo kasi, di ba? Mas mapalad ka kasi dito pa lang, pinaparusahan ka na ba? Yung ano mo na, dinadanas mo na, yung ano yung sa'yo, yung kabayaran ng iyong kasalanan. Di ba? Kaya natuwa ka. Amen po? Amen. At yun po ang pinakamaganda din na regalo ng Diyos sa atin. Sapagkat dito po sa ating binasa ng Ebanghelyo, ito po ay nagpapakita po dito na binigyan tayo ng Diyos ng kanyang kahalili. Sabi niya kay Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Pakainin mo. Pati kahit kasi tumanda na. Mula sa pagkabata hanggang sa tumanda. Si Pedro ang magpapakain. Amen po? Amen. Ano ba ipapakain sa atin, Pedro? Sabi sa Jeremiah, chapter 3, verse 15, no? Sabi ko sa English Standard Version, sabi niya dito, and I will give you shepherds after my own heart, who will feed you with knowledge and understanding. Ano yung knowledge and understanding, no? Kung babasahin po natin sa Douay Reigns Bible or Catholic Public Domain Version, sabi po dito, and I will give you pastors according to my own heart, and he shall feed you with knowledge and doctrine. Amen. Natin dito, yung shepherd at saka yung pastor, iisa lang. Kaya ibig sabihin, pag sinabi natin pastor, hindi dapat yung pastor ng mga sikta. Ang tunay na pastor ay mga pare. Amen. At ang sabi ko dito ay sila ang magpapakain sa atin ng knowledge and doctrine. O ibig sabihin, sila ang magtuturo sa atin sa ating pananampalatayang Katoliko. Amen ba? Amen. Yun po ang ipapakain po sa atin.
Amen po. Amen. So last week gospel, ano ba yung last week gospel? Itong mga lagat ay isinugo ng Panginoon. As the Father sent me, so I sent you. And they breathed on them. Receive the Holy Spirit. Amen. Amen. Bakit binigyan sila ng Panginoon ng Holy Spirit? Para hindi sila magkakamali. Diba? Kapag nasa atin ang Holy Spirit, ibig sabihin, hindi tayo magkakamali. Yun po ang ibigay ni Kristo sa ating simbahan. Kaya hindi magkakamali ang ating simbahan. Amen po! Amen. Kaya huwag po tayong umalis dito sa simbahan. Amen? Kung hindi, maliligaw talaga tayo ng landas. Amen po! Amen. Kaya, nung bago umakyat ang Panginoon sa langit, ano ba ang kanyang iniwan sa kanyang mga disipulo? So, kanyang mga apostol, sa Matthew chapter 28, verse 16 hanggang 20, or verse 18 hanggang 20. Sabi ng Panginoon, all the powers in heaven and on earth has been given to me. Go therefore, and make disciples of all nations, teaching them all that I have commanded you, and baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sila pala ang magtuturo. Ibig sabihin, the fathers, the early Christians, or the church fathers, sila po ang magtuturo po sa atin. Amen. Amen. At dito po, natutupad po yun sa mga namumuno po sa atin dito, sa mga kaopispuhan, siyempre, hanggang sa ating mga kaparian. Amen! Amen. Intindihan. And then yes. Number 3, the identity of the Lord Jesus. Number 3, last but not least, ano yun? He is in control of everything. Amen? Amen. The one who controls everything. Amen? Siya ang may control ng lahat. Amen po? Amen. Sabi ko po sa Colossians chapter 1 verse 17, siya ang una sa lahat at ang buong sa sinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Amen. Nasa kaayusan pala ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ibig sabihin, hawak niya lahat, no? Hawak niya lahat, kontrol niya lahat ang mundo. Amen po. Amen. Sa kanyang kapangyarihan. At dito po sa ating pinasang Ebanghelyo, ito nga po, yung nakahuli po sila ng 153 na malalaking isda. Sinabi po doon, hindi nasira ang lambat. Kahit ganun karami ang kanilang huli. Diba? Overload. Hindi kanila kahilinga. Pero hindi nasira ang lambat. Amen? Amen. At papakita mo doon na ang Panginoon, no? Kaya-kaya po niya talaga kontrolin ang buhay natin, ang tao, di ba? Na hindi mapapahamak. Amen? Kahit gaano karami, ilan na kayong tao ngayon sa buong mundo, inunang ka lang. Lahat ng iyon, kaya-kaya ng Panginoon i-manage. Amen? Amen. Ano pa kaya na tayo kanyang mga lingkod? Di ba po? Amen po? Amen. Sabi ko po sa awit, chapter 22, verse 28, kay Yahweh na uukol ang pamamahala, naghari siya sa lahat ng mga bansa. Amen? So, sa kanya pala, naukol ang lahat ng pamamahala at siya ay hari ng buong mundo. Amen? Amen. Kaya pag si Jesus ang ating hari, tayong lahat ay ligtas. Amen po? Amen. So, sabi po dito, the 153 fish is signifying that men of all class and the world be saved through the gospel. Yun pala ang signify niya. Lahat ng mga tao ay maligtas sa pamagitan ng
Ebanghelyo. If we believe. Amen. Amen. Sabi mo sa kapatid mo, do you believe? Do you believe? Amen. So dito po yung in control na binigay po niya kay Pedro. Di ba po? Kasi kung balikan po natin sa Matthew chapter 16 verse 18, ano sabi ng Panginoon? Kaya sinasabi ko sa iyo, Simon, anak ni Juan, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At sabi niya sa verse 19 ng Matthew chapter 16, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kalangitan. Ano man ang ipagbawal mo dito sa lupa ay pagbawal sa langit. Ano man ang ipagbawal mo dito sa lupa ay ipahimulan ko sa langit. Amen. Amen. So dapat pala, huwag po talaga tayong maghiwalay dito po sa simbahan ito. Kasi dito si Pedro, siya po ang namumuno. Siya ang unang papa ng simbahang Katolika. Amen? At mayroon po siyang intercessor. At kung bibilangin po natin yan, ay kung i-search natin sa Google, ibigay sa iyo ni Mr. Google na mula kay San Pedro hanggang sa yung mga nating Papa, Pope Francis, ay siya po ay ka-266 na. Amen. Kaya kapag ito ay uupo ka ngayon ang kapalit ni Pope Francis, ibig sabihin, siya ay ka-267 na. Amen. Sasabihin mo sa tabi mo, kaya huwag ka mag-alala. Huwag kang mag-alala. Kung walang papa, Kung walang papa, nagkamali ka. nagkamali ka. Kasi marami tayong papa. Katoliko lang yung maraming papa. Diba? Ika-266 na. Ay susunod na po, 267 na yan. Amen po. Amen. Na marami tayong papa. At binulit po ng Panginoon yun sa Matthew chapter 18 verse 18. Kung una, dito po sa Matthew chapter 16 verse 18 to 19, ay special po na sinabi niya kay Pedro, ibigay mo sa iyo susi ng kalangitan, ano man ipahitulot mo dito sa lupa, ipahitulot sa langit. Ano man ipabawal dito sa lupa, ipabawal sa langit. Dito po sa Matthew chapter 18, sinabi niya sa kanya lahat ng mga apostol, ano man ang ipagbawal ninyo sa lupa, ay ipagbawal din sa langit. Ano man ipahitulot ninyo sa lupa, ipahitulot din sa langit. Amen. Sila ang lahat ay the early Christians or our church fathers. Amen. Amen. Kaya nasa kontrol po tayo ng Panginoon sa pamagitan po ng simbahan sa pangunguna po ni San Pedro. At sabi ngayon sa pangunguna po ng ating Santo Papa. Amen po? Amen. So, sabi ng Panginoon sa Lucas chapter 16 sa Lucas chapter 10 verse 16, sabi niya sa mga apostles or the early Christians or the church fathers, sabi niya, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At sa nagsugo sa akin. Ibig sabihin, dapat sumunod po tayo sa tinuturo ng simbahan. Amen. Kapag tinakwil po natin ang tinuturo ng simbahan, si Kristo ang ating tinakwil, pati yung nagsugo sa Kanya. Amen. Kahit walang-wala ay marating sa buhay. Amen. Sabi po niya sa John, chapter 10, verse 27-28, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kaya naman, hindi sila mapapahamak at hindi maaagaw sa akin. Amen. Nino man. Diba? Napakatibay. Diba? Napakatibay na ang kontrol ng Panginoon ay yung pong sumusunod sa Kanya, nakikinig sa Kanya simbahan, ay hawak ng Panginoon sa Kanyang kamay. Amen. Hindi maagaw sa Kanya ni naman. At sinabi po dito sa last verse natin binasa, sabi ng Panginoon kay Pedro, sumunod ka sa akin. Handa ba kayo sumunod sa Panginoon? Amen. At ang promesa ng Panginoon sa John chapter 10 verse 9, sabi niya, ako nga ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pasiguran. Amen. Kasama po tayo. Sumunod na po tayo sa Diyos. Amen. Sumunod po tayo. Magpasakot po tayo sa simbahan. Amen po! Amen. Kaya ang tanong, do you believe?
Amen. Kaya pakinggan na natin ang isang awitin na ito. Nagawin natin. Kunin niyo sa amin sa oras na ito, sa gabi ito, Panginoon, na gawain. Salamat po, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong ipaalala po sa amin. Lahat po na amin pong napakinggan sa gabi ito, Panginoon, na ganun po, ikaw, ang Diyos na amin pong pinaglilingkuran. Ikaw ang Diyos na nakaalam ng lahat ng bagay. At ikaw ang Lord, ang Diyos na nakilang nakapagkaloob po sa aming mga pangangailangan. At ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Nang sa ganun po, Ama, ay hindi po kami mawawalan ng pag-asa at patuloy po kami, O Lord, na maglingkod po sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat-lahat sa pagsama niyo po sa amin. Salamat po, O Lord, sa katagumpayan ng mga nagagawain. Kaya Lord, Amen. patuloy po kami, O Lord, na malapit po sa inyo, Panginoon. Sabi po ninyo, Panginoon, kapag kami ay naniniwala na walang pag-alinlangan, O Lord, ano man po ang aming hilingin, ay niyo po itong ipagkakaloob po, Panginoon. Kaya Lord, lahat ng aming mga tinataas na mga oras sa ito, Panginoon, ang aming mga prayer, Panginoon. Ito man po, Panginoon, ang aming mga nilangin, O Lord, nakasulat na po ito, Panginoon, o hindi, Panginoon, kayo po ang nakakarating. Nandiyan naman po namin mga puso, O Lord. Lord, ay po, Lord, we know, Lord, we believe, Lord, in the right time, Panginoon. Ito po ang aming mga dalangin, ito, Panginoon. We believe, Lord. We believe in your power, Lord. That nothing is impossible with you, Lord. Amen. Lord, dalangin kami, Lord, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, na wala pong pag-aalinlangan, Lord. Dito po ay makakaptan po namin ito, Panginoon. Lord Jesus, we believe in your power, O Lord. Lahat ng mga rescue at karoon namin, Panginoon, ay ask in the mighty name of Jesus. Amen. Isip namin, Panginoon, na lahat ng may mga sakit at karamdaman po sa kanila, na kilala po namin, Lord. Lord, we believe, we ask, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Trust for them all, God. Kasi, Lord, sa aking mga asawa, Panginoon, si Priscilla, Panginoon, we believe, I believe, Lord, in the mighty name of Jesus. Siya po ay pagaling, Panginoon. Wala pong imposible po sa inyo, Panginoon. O hallelujah, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon pa lamang, Panginoon, ipinagkatiwala po namin sa inyo, Panginoon. If you will, because nothing is impossible. Amen. Lord, kaya hindi po, Panginoon, dalangin po namin, O Lord, ang kagalingan ni Rodelia Arnaldo, Panginoon. Lord Jesus, we pray, Lord, we ask, Lord, in the mighty name of Jesus, total healing and deliverance sa aming kapatid na si Rodelia Arnaldo, Panginoon. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. At Lord, advocate ko po na aming kapatid na Lord, si kayo po nagsabi, kapag kami ay magbigay, ibabalik niyo po ito sa amin, igyan po sa amin, iniisip, igyan pa po sa amin ang lain, Panginoon, siksikigdig at umaabot pa. Amen. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya aming tatanggapin, Panginoon, at sa aming pong pag-iwalay ito sa magdala, Panginoon, dalangin po namin kami matuloy na pagsama, makabalik po kami sa aming paruunan, na maluwalhati po, Panginoon. Tuloy po pala po, Panginoon, ang private prayer group, at sa nalapit po, ito din ang anniversary, pagpalayo po sa rin, kanyang kasamahan, Panginoon, sa mga kaawag nito, Panginoon, sa mga balik po, Panginoon, at lahat po, na walang sama, at ligat po sa yung banal na gawain ito, Lord. We ask, Lord, na nabigyan po kami ng maraming grasya, Panginoon. Amen. Tuloy po kami makamuhay na may kabanalan. Amen.